Habang iginagala ni Lani ang tingin sa loob ng coffee shop ng isang island hotel, nagtama ang mga mata nila ng isang lalaking nakaupo sa harap ng bar. Pagpasok pa lamang sa coffee shop ay napansin niya niyang nakatingin na sa kanya ang lalaki. At hindi na nito inalis sa kanya ang tingin. Hindi lang pagkairita ang naramdaman ni Lani. Nagbigay rin sa kanya ng nerbiyos ang mistisong anyo nito. Nahahati sa gitna ng ulo ang siha ng pantay-pantay nitong buhok na may kulay madingal na kayumanggi. Makapal ang bigote nito na ang magkabilang dulo ay medyo lampas sa mga gilid ng bibig. Bagaman hindi masasabing balbasin, naging lalong prominente ang panga nito pagkat gumagapang hanggang doon ang madalang na balahibo mula sa ibaba ng mga tenga. Mukhang tipikal na kontrabida sa mga pelikulang aksyon. Ito ang unang impresyong nilikha nito kay Lani. Bagaman nang makahiligan niyang manood ng mga action film ni Sylvester Stallone, ay ngayon pa lang na empleyada na siya. May pang-upa na ng mga VHS tapes. Ipinasya niyang sa labas ng coffee shop maghintay. Pero bago pa siya humakbang tungo sa maluwang na pinto, pakaswal niyang iginala uli ang tingin. Gusto niyang muling masulipan ang lalaking nasa bar. At tama ang pakiramdam niya. Sa kanya pa rin nakatingin ang lalaki. Para bang siya'y isang kakatwang tanawin na hindi nito maiwasang di panoorin. Hinayaan ni Lani na bumahid sa kanyang magandang mukha ang isang pagsimangot sa muling pagtatama ng kanilang mga mata. Gusto niyang maiparamdam sa lalaki na hindi niya gusto ang ginagawa nito. Ang naging tugon nito sa simangot niya ay isang ngiti. Kasunod na pagngiti, tinampot nito ang beer mug mula sa ibabaw ng mesa. Habang sumisimsim ay sa kanya pa rin itong nakatingin. Inis na napahakbang ng palabas si Lani. 10 minuto na siyang nakatayo at nagpapalakad-lakad sa may pinto ng coffee shop. Hindi pa rin dumarating ang mag-asawang Robert at Amanda. Parang walang tigil ang daloy ng mga taong bumababa at pumapanhik sa hagdang di kalayuan sa coffee shop. Ang coffee shop ay nasa ground floor ng may 5 palapag na hotel. Hindi na mataan ni Lani ang kanyang hinihintay. Kaya ipinasya niyang magbalik na sa coffee shop. Doon na lang siya maghihintay kasama ngawit sa katatayo. At hindi na bale kung pipestehin pa rin siya sa katitingin ng mistisong lalaking nasa bar. Natanaw niyang nasa bar pa rin ang lalaking kinaiinisan. Bago nito mapansin na siya'y naroon na uli, nagmamadaling kumuha ng isang mesa si Lani. Ang pinakamalapit na bakanting mesang nakita niya ay kadikit ng isang salaming dingding sa harap ng coffee shop. Nang nasa mesa na siya at maka-order ng mango juice, nahati ang kanyang atensyon sa 3 bagay. Una,
ay sa lihim na pagsulop-sulyap sa lalaking kani-kanina ay nagbigay sa kanya ng konting pagkayamot. Paghahaga itong nakatagilid uli sa pagkakaupo sa stool. Muling nakadama ng pagkairita si Lani, pero kaagad na siyang humakbang tungo sa bar. Iniwasan niyang magkatitigan sila ng lalaki nang damputin na niya ang telepono. Nagpipihis na kami nang bigla na lang mahilong ate mo, Lani, sabi ng kanyang bayaw nang sagutin niya ang katawag nito. Tumawag si Robert mula sa kwarto ng mga ito sa 4th floor ng hotel. Pero okay na siya, Lani. Maagap nitong idinugtong. Palagay ko'y naglilihi na rin sa wakas ang ate Manda mo. Palagay mo? Anyang kaagad na puno ng pananabik ang dibdib. Magkakaanak na rin kayo, Kuya Bob? Bob ang palayaw nito sa Robert. Oo, mas malamang. Tumawa ang lalaki. Mauna ka nang kumain. Baka magpa-room service na lang kami. O sige, pero okay na talaga si Ate Amanda? Oo, huwag kang mag-alala. Just in case na totoo ang kutob mo, congratulations. Thanks, ani Robert. At ibinaba na nito ang telepono. Ibinaba na rin ni Lani ang telepono niya. Pagpihit niya para bumalik sa kanyang mesa. Pero binaliwala niya yun.
Mag-iisang taon na ngayong indifferent o wala siyang pakialam sa sinumang lalaking nagpapakita ng interes sa kanya. Gayunmay, isang bagay din agad tungkol sa lalaki ang napuna niya. Hindi ito tipikal na kontrabidang lalaki sa malapitan. Makapal ang bigote nito, gumagapang sa magkabilang pisngi ang manipis na balbas, at lumululoy sa magkabilang gilid ng mukha ang mahabang buhok, pero hindi ito mukhang shabby o marumi. May lamlam sa mga mata nito, at sumeryoso naman ito'y hindi pagkakamabalasik, kundi katatagan ng personalidad ang rerehistrong anyo sa gwapong mukha. Parang pamilyar sa akin ang mukha ng lalaking iyon, naisaloob pa ni Lani habang pabalik na siya sa kanyang mesa. Ramdam niyang nakasunod ang tingin ng lalaki sa kanya. Saan ko ba siya minsan nang nakita at kailan? Matapos maubos ang mango juice, umorder si Lani ng kape, sinangag, longganisa at pritong itlog para mag-almusal na. Nag-uumpisa na siyang kumain nang mapuna niyang papalapit sa kanyang mesa ang lalaking bigotilyo. Dala nito ang mug na ang lamang beer ay nangangalahati na lang. Pwedeng maki-join sa mesa mo? Pangiting tanong nito nang makalapit na.